Ito ha, bago natin anuhin ha. Ito, sabi ni Vice. Kasi mag-i-end ako, isang oras na. Magsasara na yung ano. Pinuntahan namin kainan. So sabi ni Vice. Iboboto natin. Ito ha. Dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, yung may alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niyan talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Okay. Diba? Kaya Willie Rebillame, Philip Salvador, pumasok kayo dyan sa Kongreso, sa Senado, kailangan marunong kayo gumawa ng batas, hindi yung nang-aabot lang ka ng ayuda. Ang daming artista naging senador, naging congressman. Anong ginagawa? Sumayaw lang ng budots, parang si Bong Revilla na nalo na. Guys, kailangan pag pumasok ka sa Senado, sa Kongreso, yung marunong kang gumawa ng batas, hindi yung puro kalabot ng ayuda at ibuto ka sa sunod eleksyon. Saan galing yung ayuda na yon? Galing sa AKAP, galing sa TUPAD, galing sa AX. No ba? Diba? Yun talaga ang pangunahin nila, yung lawmaking sila. Kaya dapat gagawa sila ng batas, hindi mamimigay sila ng pera. Lawmaking po ito, ha? Diba? Lawmaking. Kaya nga sinabi, Congress and Senado is part of legislative. Ang legislative, yun po yung gumagawa ng batas. Hindi namimigay ng ayuda. Yeah? So yun lang ha, mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan yung ating live. Isang oras na po tayo. Mag-ingat kayo palagi. So wait lang, meron pa palang isa. Ano ang ibig sabihin ng BIR? Ito. Ano daw ibig sabihin ng BIR? Ito. Ano ang ibig sabihin ng BIR? Tila naging quiz-bee segment ng It's Showtime, mga awarding ceremony ng Bureau of Internal Revenue para sa top taxpayer sa Quezon City nitong Martes. Ang TV host na si Vice Ganda ay kilala bilang isa sa media personalities na may pinakamalaking buwis na binayaran sa BIR noong 2024. Binigyang diin ni Vice kung bakit mahalaga ang pagbabayad ng buwis. At ang mga buwis na nakokolekta po nila ay ginagamit nila upang maiangat ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Tama. Diba? Ginagamit for nation building. Pero, dagdag niya, meron tayong karapatan na hanapin. Nasaan yung pinayad nating buwis? Pagkatapos nating magbayad ng buwis, tatanungin natin, nasaan na po yung quality of life? Nasaan na po yung projects? Diba? Nasaan na po yung tulay? Bakit po bumagsak ang tulay sa Isabela? Diba, Digong? naman si BIR Commissioner Romeo, sinabi niya, Nasaan daw yung tulay? Sa Isabela, ba't bumagsak? Kumpleto naman ang buwis. Kaso, kinurakot nga lang yung substandard nga lang ang pinambili ng buwis. Di ba? Tingnan nyo, pati si Vice, yung tulay, hinahanap na. Magbayad tayo kahit ano pa mangyari niyan, pero tungkulin natin, nabantayan din. Karapatan din naman talaga natin yan na tingnan na nagagamit ang pondo sa tamang paraan. Ilan pa sa mga artista na kinilala rin bilang top taxpayer sa Quezon City. Marami, di ba? So yun lang mga kababayan, alam nyo na, karapatan natin magbayad ng tax kasi obligasyon natin yan. Pero karapatan din po nating hanapin bakit yung tulay bumagsak. Anyari? Bakit bumagsak yung tulay? Nahulog si Rosalie sa tulay. So yun lang mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi. Maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account and YouTube channel. Maraming salamat, no. Iiwan ko po kayo kahit 1,000 plus po kayo diyan. Thank you so much po. Mag-ingat kayo palagi, mapagmatsyag, mapagpanuri at mapagmasid para hindi po kayo maloko ng mga DDS na bobo, tanga-tanga, uto-uto, inote, lampas lupa at pangit ang lahi. Maraming salamat. The end is near. Thank you. God first. Bye-bye. O baka direct hired ka lang dyan, ha? Tingnan mo si Digong kaya manyaman na, magpapadunit pa ng tag $5 daw para pagawa daw siya monumento itabi kay Rizal. Kung si Rizal may bit-bit libro siya daw nakagano, Pogi Points. Utang ina, mamatay. Mamatay na nga lang, manyak pa rin. Ulihin, mag-donate na lang kayo tag $5 each. Kung si Rizal, gawan nyo ko ribulto. Si Rizal, ribulto, may hawak libro, ako, may hawak ako, ganun. Putang inang yan. Di ba? I'm not fake. Putang ina, mag-English ka pa, Rosalie, mag-Chinese ka na lang, naintindihan ko.
Putang ina, Englishin mo pa, wrong grammar ka pang, hayop ka. Magbisaya kang hayop ka. Basta Duterte kami, wala akong pakialam. Si Duterte, kung gusto mo, ibalot mo ng foil, pausukan mo, imarinit mo. Lagyan mong asin para di madubok. Putang ina, pagpilitan mong Duterte ka. Wala kaming pakialam kung Duterte ka. Lagyan mong foil, ibalot mo, asinan mo, ilagay mo sa taro. Paupuin mo, pausukan mo. Kung merong manok na pinaupo, merong Duterteng pinaupo. Ngayon yun. Para hindi mawala si Duterte, ilagay mo sa sako, ibalot mo sa foil, ilagay mo sa baril, asinan mo. Ganun yun. Sindihan mo pa. Yeah. Para magmukhang tinapa. Tignan nyo, sabi ni Vice Ganda dito, di mo nakita to? Rosale? Tignan mo ha. Tignan mo sabi ni Vice. Yaman nila pero yung lugar ang hirap. Diba parang sila lang umunlad pero yung mga bumoto sa kanila hindi umunlad. Diba? Yung tinatawag na patronage politics. Oo. Na yung mga tao kasi parang may utang na loob siya sa politiko. Kasi pag nangangailangan siya, kailangan siya medical, punta siya sa politiko, hihingi siya ng tulong, tutulungan siya. Without realizing na masusukat mo kung okay yung politiko. Pag hindi mo na kailangan lumapit sa kanya, diba? Kasi may programa na siya for that. Correct. Pero kung bumubunggo ka, humihingi ka ng tulong kung saan-saan na. Sinasadya kasi ng iba yan Walang iba kung pagkukunan ng tulong. Ako lang para maroon ka ng utang na loob sa akin. Para kahit anong gawin ko, sa akin ka pa rin Ma'am, aasa. pwede Suzuki. Pag Hello ang po. premise na utang na loob, Mm. pag nakaupo na, parang wala akong utang sa'yo servisyo. Kasi binibigyan lang naman kita. Correct. Yun yung masama sa politika natin. Diba? Narinig nyo? Sabi ni Vice? Yaman nila pero yung lugar ang hirap. Diba parang silang umunlad pero yung mga bumoto sa kanila hindi umunlad. Diba? Sa atin yung Narinig nyo, sabi ni Vice, ang yaman-yaman nila. Katulad kay Duterte, bilyon-bilyon ang pera, wala namang negosyo. Pero yung bumoto sa kanila, OFW pa rin. Diba? Hindi nyo na-realize yung sinasabi ni Vice, ang yaman-yaman nila. Pero yung mga bumoto sa kanila, putang ina. Maskin isang bracelet, wala. Resibo lang. Tapos tatanungin ka ni Rosalie, ilang ayuda ang natanggap mo? Ay, pag ayuda ang sabihin, wala. Hindi nga ako miyembro ng TUPAD. Hindi ako miyembro ng AKAP. Hindi rin ako miyembro ng Purpose. Magtrabaho kasi, wag umasa sa ayuda. Sakit ng mga DDS yan. Kapag hindi nakatanggap ng ayuda, nagwawala. Tapos, sasabihin, magkano nakuha mong ayuda? Hindi kayo mabigyan ng ayuda. Bakit? Abroad kayo Di ba? Nasa Hong Kong ka, hindi mo kailangan ayuda. Kasi yan ang isa sa pamantayan ng mga nagsusurvey. Kapag nasa abroad ka, mayroon kang nanay na nagtrabaho sa abroad, hindi kayo sasali sa ayuda. Ganon yan. Hanap ka ng hanap sa ayuda sa akin. Bakit? Disable ba ako? Hindi ako disable para bigyan ng ayuda. Wala naman ako pinapaaral estudyante. Wala rin akong anak na inaalagaan. At higit sa lahat, hindi ako nagtutong-its. Kadalasan naman sa tumanggap ng ayuda, nagtutong-its, naglalasing, tapos next month, ang bayad pag nakap ng TUPAD, nakatanggap ng AKAP, tsaka Purpose, sasabihin, pare, mare, tagay tayo, tuba, may isang lapad ka dyan, tanduay, bakit? Next month bayad, pagtanggap ng TUPAD. Ganun yan. Hindi ako nagkakaroon ng ayudang ganyan kasi hindi ako sugarol, hindi ako lasinggero, at higit sa lahat, hindi ako disable para tumanggap ng ganyan. Gawain lang ng mga tamad yan. Hindi ganyan sakit ng mga DDS, naghahanap ng hindi naman sa kanila. Meron pang nagtanong sa akin, pakitanong, saan dinala ni BBM ang pundo ng PhilHealth? Bakit? Nagkasakit ka ba? Ang taong naghahanap ng PhilHealth, yun lang po yung mga na-hospital. Kung wala kang sakit at hindi ka na-hospital, huwag ka maghanap ng PhilHealth, hindi mo malalaman yan. At higit sa lahat, kahit magkasakit ka man dyan, ura-urada, mamamatay ka na, kung hindi ka miyembro ng PhilHealth, hindi ka kasali. Kailangan magpa-register ka muna, kumuha ka ng ID na member ka ng PhilHealth. Diba? Tapos yung ATM pa ng Purpose nakasangla. Yung ATM Metrobank ba, ano ba 'yon? Land Bank. Land Bank yung ATM ng Purpose, TUPAD at saka AKAP. Nakasangla. Sinasangla nila sa tindahan. Ikaw na lang mag-withdraw diyan, ito yung PIN. Sige, tatlong sakong bigas sa 100 dilata. Tapos pagdating ng Purpose, si
tindira na ang kukubra o magwi-withdraw kasi sinangla doon sa tindahan yung mga ATM. Totoo yan. Ay, ako sasabihan ninyong sinungaling ako. Dami kong kilala niyan. Minsan nga may teacher pa nag-withdraw eh. May pulis pa nag-withdraw. Kasali sa purpose, pulis at teacher yun. Bakit? Malakas sa barangay. Bakit? Kasi kaalyado ni chairman. At ito ang pinakamasakit ha, sa mga chairman, mga barangay official, huwag kayo magalit sa akin. Di ba mas inuna ninyong bigyan ninyo ng miyembro ng purpose yung mga kamag-anak ninyo? Totoo yan. Halimbawa, ako ngayon, chairman. Sino bang unahin ko bigyan ng ng benepisyo ng ayuda? Purpose, akap. Kaya magulat kayo, kamag-anak mo may abroad. Yung kamag-anak niya, mayroong teacher, may police, may engineer. Pero nagwi-withdraw dun sa land bank, nakapila. Inuuna ni chairman. Hindi sabihin niyo sa akin, Junior Asuncion, hindi totoo. Totoo yan. Tapos, sinasangla pa sa mga linding-linding. Sinasangla sa linding-linding company, meron pang card. Ano yung isa? Yung dilaw? Yung kumakanta-kanta, yung card ba yon? Card incorporation? Yung nagpapautang sa barangay, kada biyernes ang singil? Hindi card yun. Yung kumakanta sila sa barangay. Tapos meron pa silang national anthem. Tapos doon nila sinasangla yung kanilang ATM. Kasi yung card, hindi yun naalis pag wala kang bayad. Minsan, inaabunuhan pa ng isang member para makaalis lang yung maniningil. Totoo yan. Diba? Puro kayo tama, puro kayo true. Kasi nararanasan ninyo. Ano akala nyo kay hindi nag-iikot sa mga barangay? Alam ko yan. Ay, Diyos ko, may nakikita ako niyan, kinakatok pa. Wala daw po si mama, tulog. Pero ang nangangatok, yung kolektor ng card. Meron yan. Diba? Na-terminate na si Pangyaw. Sinong miyembro ng card dyan? Yung card incorporation na ang pagmamayari daw ng mga Aquino yan. Yung card, yung color green. Meron pang isa, yung ano ba yun? Yung kulay pink na may bank ba yung bangko na yun? Kaya, mga DDS, hanap kayo ng ayuda, putang ina, membro naman kayo ng Pantawid. Membro naman kayo ng purpose. Diba? Ako, PWD, wala nga kapag malapit sa barangay, kusina, meron ka. Diba? Asaan ka na, Rosalina? Wala ka. Bakit? Kay membro mo, kasali sa purpose, Pantawid. Tapos, isa nang lang ang ATM na land bank. Tama ba? Ako, malas na ninyo, ayuda ng ayuda. Tapos pag may ATM kayo, tinasangla ninyo sa tindahan. Purpose. Laking tulong ang purpose sa amin. Kasi yung mga manginginom at sugarol, beneficiaryo. Card bank on, di ba? Card bank yun, di ba? Card bank, yung inuutangan. Tapos kada biyernes ang singil. Tapos bago pumupunta yung manager doon at saka kolektor, kumakanta yan sila. May national anthem yan sila na, ang card magbibigay ng tulong sa mamamayan. Alam na alam ko yan. Diyos mio, Marimar, lagi ko nakikita sa barangay yan. Nakamotor pa nga yan eh. Nakala ko nga nung una, riding in tandem eh. Di ba? Tama ba ako? Mga kababayan? Di ba, Ma'am Edita Mandane? Rafael? Merong ganon. Nag-walk out na si Rosalie. Sabi ko sa Rosalie, hanap-hanap ka ng ayuda. Pag niyaw-yawan kita patungkol sa ayuda, bigla ka nawawala. Sabi nga ni Attorney Claire Castro,